Paunang hudyat na may nag-umpisang diabetes. Guys, ang video ito ay para sa inyo kung nanonood ka. Ang video ito ay para sa inyo. Tara, sundan nyo, panoorin nyo hanggang dulo dahil sure ako na meron kayong malalaman tungkol sa video ito. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living sa ang inyong ka-health tips. So guys, ang itatopic natin ngayon, ang ihahatid ko sa inyo ay nagbabagang balita. Nagbabagang balita. Ibig kong sabihin ay napakahalagang tips na ito para sa ating lahat, no? Hindi lang sa merong ang i-share ko sa inyo ay tungkol sa isang paunang hudyat o nagbabalak pa lamang na kumbaga may sinyalis na merong ka ng diabetes, no? So guys, ang content na ito, ang organic living na ito at na health tips na ito ay para sa inyo. Kung nanonood ka, panoorin mo hanggang dulo. Dahil ang ika nga, health is wealth. Napakahalaga ng ating kalusugan. Kaya sundin natin ang tips na ito. Itong guide na ito ay para sa ating lahat. Kaya siya sinabing organic living. Dahil organic na tips, organic na kaalamang pangkalusugan na maaring makikita mo lamang dyan sa inyong kapaligiran na pwede madali mong makita na pwede mong kainin upang maibsan ang diabetes na ito. So tara guys, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Direct to the point na po tayo. Panoorin nyo hanggang dulo. So, narito. Mga paunang hudyat na may mag-uumpisang diabetes. Ito ang mga madalas na binabaliwala dahil akala lamang nila ay simpleng pagod lamang. Una, madalas na uhaw. Alam mo yung kaiinom mo pa lang, tapos ayan parang yung uhaw na uhaw ka na parang gusto mong ubusin mo isang inom lang na 1 liter na tubig. Dahil inilabas ng katawan ang sugar dehydration, no? Kaya ka mayat maya uhaw, kaya ka laging nauuhaw, mayat maya nauuhaw kasi nilalabas ng katawan natin ang sugar dehydration natin. So yan yun ang unang hudyat na merong diabetes, yung mga palatandaan, no? Yan ang palatandaan na merong kang ganong klaseng sakit. Number 2, madalas umihi, lalo na sa gabi. Madalas ka umihi, lalo na sa gabi, mayat maya. Para bang kahihiga mo pa lang, tapos ilang segundo, ilang minuto, andyan, gusto mo nang bumalik sa CR, kasi ihing-ihi ka na naman. Yan ay pangalawang hudyat, no? Pangalawang hudyat na merong kang ganong klaseng sakit. Sinusubukang ilabas, madalas umihi lalo na sa gabi, dahil sinusubukang ilabas ang sobrang sugar. So mabuti na lang yung iniihi natin. Uminom tayo ng maraming water para iihi natin yung sugar sa ating katawan, no? So much better water therapy, no? Para yung sugar sa ating katawan, mailabas natin, maifa-flush, maiihi natin. Number 3, panghihina kahit kumakain, no? Yung bang akala mo wala kang yung bang akala mo walang energy yung katawan mo, no? Yung palabang walang lakas, walang vitamina na parang lupay-pay ka na lang lagi, no? Kahit masustansya na may mga kinain mo. Kumain ka ng gulay para pampalakas, pero parang kang mahina, parang wala kang kinain, ano? Kasi nga meron ka ng sakit na ganon. Dahil ang diabetes ay nagpapahina ng ating katawan, ano? So hindi nagagamit ng cells ang sugar, no? Kapag panghihina kahit kumakain ka naman dahil hindi ginagamit ng cells ang sugar.
Ayan, napakadelikado guys. So, dapat sundin nyo ang tips na ito. Sundin nyo ang guide na ito upang hindi lalala at mas maagang maiwasan pa natin. Number 4, paglabo ng paningin. No? Ang sinyalis ng diabetes ay ang paglabo ng paningin. Yung pagkabulag ng isang tao. Yan ay sinyalis o hudyat na merong ganong sakit ang isang tao. Naapektuhan ang fluid sa mata. Dahil sa diabetes na yan, kaya tayo nabulag dahil ang fluid, naapektuhan ng fluid ang naapektuhan ng fluid sa mata, no? So yun. Number 5, biglang cravings na matatamis. Alam mo yung takam na takam ka talaga, gusto mong kumain ng ganito, gusto mong kumain ng chocolate, gusto mo nang kumain ng salad, ganun, gusto mong kumain ng kung ano pa, na kung naisipan na gusto mong takam, cravings ka talaga sa mga ganyang pagkain, no? Yan ay sinyalis din ng merong ganong klaseng sakit ang isang tao. No, biglang craving sa matatamis, humihingi pa ng sugar ang inyong katawan, ano? So mga ganong klaseng sakit kasi guys, yung para bang nainganyo na natutukso ka talaga ng katawan mo na kumain ng ganito, gusto ko yan, masarap na sarap, para kang gutom na gutom talaga na parang hindi ka kumain ng isang araw, no? So yan, iwasan natin yan para hindi lalala ang ating. Kung maaari, kung kaya naman natin kontrolin, kung kaya naman natin hindi kumain ng ganun para hindi lang lalala ang ating ganung sakit, please iwasan na lang natin. Wala namang mas maiwasan at mawawala, maiibsan ang ganung sakit kapag kaya nating tiisin na wag basta-basta sunggab ng sunggab, no? Number 6, mabagal maghilom ang sugat. Yes, yun din yung palatandaan. Kapag masugatan ka, ako talaga yung mga anak ko pag nasugatan yan sila, kahit na gagasgasan lang tapos lumalala, naku, kinakabahan talaga ako niyan pag isang buwan na hindi humihilom. Nababahala na ako yan at kinakabahan na talaga kung ano-ano maisip ko. Kukuha ako ng dahon ng bayabas, lalagay ko, hugasan ko. Hindi ako titigil hanggat hindi humihilom. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman pala ganun. Yung sinasabing hindi na humihilom, yung abutan ng 3 buwan, yung hindi na talaga humihilom. Kumbaga, kailangan ng putulin para hindi nakakalat, no? So, ganun. Mabagal na paghilom ng sugat, no? Apektado ang circulation at immune system, no? Kasi yung immune system natin pinapahina ng sugar. Apektado ang sirkulasyon. Kaya iwasan natin ang mga matatamis para hindi nalalala at hindi tayo magkaroon ng ganong klaseng sakit, no? Number 7, madalas gutom kahit kakain lang. Yung alam mo bang tinitipid ka, kahit ang dami naman ang kinain mo, kakain ka ngayon, tapos mayat maya, gusto mo naman kumain kasi gutom ka naman. Yan ay sinyalis din ng merong sakit ang isang tao na diabetes, no? So, mas lalong lalala kapag kain ka ng kain. Okay lang kung kain ka ng kain, kung ang kinakain mo ay puro naman fiber, pechay, kangkong at repolyo, no? Maganda yung mga ganun. Pero kung kain ka ng kain, puro pang high carbs, white rice, mga matatamis, yan ay lalala ang ating diabetes kapag hindi natin kontrolin ang mga pagkatakaw ng tao na kumakain ng ganyang klaseng pagkain na matatamis na nakakasira at nakakalala ng ating diabetes. So, hindi stable ang blood sugar. Kaya madalas kahit kakain lang ay laging gutom. Kasi hindi stable ang blood sugar. So number 8, brain fog. Hirap mag-focus. Yung brain fog na nalilito ka, hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Yung hindi ka makafocus, yung absent-minded ka, no?
nalilito ka talaga. Yun ang sinyalis ng merong sakit ang isang tao na diabetes. Nalilito ka, di ka makafocus, para kang absent-minded. Kulang ang stable ng energy sa utak, no? Pinapahina hindi lang katawan natin ang pinapahina ng diabetes na yan, pati ang ating utak. Pinapahina ang memorya, pinapalito, para kang wala sa sarili, ganun, nabalisa ka, yun ang sinasabing brain fog. Hirap mag-focus, no? Hindi ka makafocus talaga kung ano ang unahin mo, saan ba dito, mahirap, no? So yun lang guys, sana meron kayong nakuhang aral sa video ito dahil napakahalaga. Alagaan natin ang ating sarili dahil ang ating sarili ay ang ating kalusugan ay isa lang. Ika nga sinasabi nila, health is wealth. Ang ating kalusugan ay ang ating unang pinakakayamanan natin, no? So kung nasa atin na yan, pag-control natin kung paano natin maibsan, paano natin maiwasan, at paano natin mapabalik o mapagaling ang sakit na meron tayo. Dahil sa kinakain lang din natin, kaya tayo nagkakaroon ng ganong klaseng sakit. So yun lang guys. Sana nagustuhan yung aking video at meron kayong natutunang aral dahil ito ay evergreen content, no? So, narito lang ito, hindi ito mapapanis. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pagsuporta. Bye-bye!